Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Oh, alamat sa mga dagdag subscriber. Nadagdagan na tayo ng 4. Pag-usapan nun natin itong nung kapag gusto talakayin ito eh. Tungkol dito kay Sarah at Curly. Exclusive, Ate Sarah with an H. At Kuya Curly, dating mahirap na naging putang mayaman biglang yumaman. Kay Julius Babaw ho ito. Tignan nyo naman yung mansyon. Anak ng wete, no? Ngayong araw na ito ay matutunghayan niyo po ang inspiring na kwento ni na Kuya Curly at Ate Sarah. Lumaki po sila sa hirap, pero dahil naging matagumpay... Grabe yung bahay sa Pasig. No? Lumaki sa hirap dahil sa sipag daw yata. ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga bilyonaryo. Paano ba nila ito nagawa? Mapapanood niyo po mamaya yan. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Subscribe na ako, idol, Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Mga 40 plus. Ano klaseng mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat, parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi... Ito yung nakalaban ni Vico Soto, itong babae na tumakbong mayor, oo. Siguro, sa akin lang, kaya niya pinakikita ito. Pinakikita niya sa mga taga-Pasig na hindi na siya kailangan pang magnakaw dahil siya ay talagang dati na magnanakaw. Dati na siyang mayaman, di ba? Tuloy. Yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Anong klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Ito yung sports niya, sports edition. version. Yes. Okay. 20, Meron ako niyan dito, Cadi Tulak, ano yata yan, 20... Basta, Oo, something 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ito yung una na bili namin. Tapos yung... yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto kong may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Parang bumibili lang ng Matchbox, ilaruan ng mga bata, oo. Meron akong itim, pero gusto ko ng white, kaya bumili din ako ng white. Ang puta, no? Bata pa, itong mga magnanakaw, itong mga negosyante na to, oo. Eto isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, ito, nakita ko to, sinerch ko talaga sa to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Oo, na-search ko. Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Parang Lazada lang no? Order ka sa Lazada para idala sa bahay mo. Ganun, utak ka. Humble tong si Sarah. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, Sa'yo. dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pickup
pick up tong dalawang to. Ah. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So ito yung Dodge Ram. Oo. And then, Iba matuwa si Sarah with an age. No? Pag natuwa siya talagang, walang paglagyan ho ng pera. the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng Wow. suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Pilipinas. Wala. And the color red itself, kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. High-end version. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5 tsaka yung F-Pace. F-Pace na Jaguar. Jaguar. Jaguar naman to. Yes. O mga unang sasakyan namin to. Ano pinakalagi niyo nagagamit ng sasakyan? Yung Rolls. Dito tayo, dito. Dito tayo. dito pala. Yan. Anong parati yung nagagamit sa sakyan? Yung Royce. Rolls Royce. Yung iba dito hindi ginagamit. Ang ilang kayamanan to. Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Wala, ayan. isa sa pinakauna namin na Ito yung hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz, GLS. It's one of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Oo, ang anak ko, ewan ko, anak ko, Pag nabili na niya, gusto ko to. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Putang ina. gumagamit nito. At least nagagamit na rin pala. Yes, Ay, paano, oo. no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Oo. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Oo. Yan. Ito bago na. The Evoque. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. No? Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 row siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes, ito yung mas malaking version. Yes. Oo, para kasya kaming Land Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. The higher end of Medyo hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Pero Lexus ang ano niya. Lexus. And of course yung LC2. Land Mga luma na. Yes. May kakambal pa, no? Talaga walang paglagyan ng pera to. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Yan. Dati kang Yan. artista. Hindi. Muntik na maging artista. Yes. Ito So, yun. oo, yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung artista van. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest purchases niyan eh. And then nung unang bili namin nung white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Ito, Mercedes. Ito yung Benz GLE. Ito yung unang namin na Mercedes-Benz. Tama na yan, baka naglalaway na kayo mga friend. Ha? Kontratista lang ho yan. Nanggaling sa hirap. Putang na. Alam mo, no, mga boss? Pag ikaw illegal, nanggaling ka sa hirap, legal ka na nagkamal na sa lapi, hindi mo kayang bumili ng mga ganyang klaseng kaluluho na sasakyan. Na in the sense, sabi naman ito si Sarah, iba dyan, di na namin nagagamit. Eto, dito nanggaling yung pera nitong si, Sarah. Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na na-corner ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Diskaya?
Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tila tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong Walang problema. Maski na tinipid sa materyales. Basta marami silang pambili ng sasakyan. Ina nyo? sa pagtigil ng baha dito sa lugar. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe. Tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya family ng Pasig City. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, nakatambay yung ano nila dyan, barge, then barge na may nakakargang backhoe, dumating si Bagyo, nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023, nang sabayan ng masamang panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, kinakayod na pala yung ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dikir namin. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Ayan na yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana wala. Bale, nasa nadadagdagan yung mga collection ni Sarah ng mga sasakyan, ng mga red. Ina nyo, hindi kayo naawa sa tao, mga hayop kayo, mga demonyo kayo rito sa lupa. Mating na malakas na bagyo. Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Yun, dumating ang St. Gerard. Wala din naman silang nagagawa din eh. Oo. Nagbaon lang sila ng bakal dyan na inaasahan namin na mauumpisaan na yung riprap. Wala din. Until now, Mula 2022 hanggang 2025, nasa 31.6 billion worth of flood control projects ang nasecure ng 9 na kumpanya na umano'y pagmamayari ng Diskaya family. Halos 6% ito ng lahat ng flood control contracts sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang Alpha and Omega na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects, St. Timothy na may 7.3 billion at St. Gerard na may 2.3 billion. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Sinubukan kalabanin ni Sara Diskaya si Soto sa pagkaalkalde nitong midterm polls, pero kalaunay natalo rin. Nitong nakaraang linggo, mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan na palpak daw ang pagkakagawa. Ang kontratista rito, St. Timothy Construction, na konektado rin sa pamilya Diskaya. Sa 545 billion Pero mga pamagat, St. St. Anthony, St. Gerard, puro santo. Utangin na nyo, mga demonyo. Walang hayop yung mga to. Oo. Ha? Kinurakot, napunta lang sa mga mamahaling sasakyan. Ayan, oh. Ang inan itong mga to. Hindi kaya inikilabutan itong mga demonyo na to, mga boss. pesos na flood control projects. 100 billion lamang napunta sa ilang malalaking firms, habang mahigit 6,000 projects, wala ring detalye kung ano talaga ang naipatayo. Historically, nasuspend na ang St. Gerard ng 2015 at na-blacklist noong 2020 ng DPWH dahil sa anomalyang tax clearance at isang delayed project sa Cavite. Habang nagiging sentro ng usapan ng mga proyektong hindi matino ang kalidad, Putangin na, dati na palang nasuspend to. Gaano kalakas tong Diskaya nito? Nasuspend din na raw 2023, tapos na, ngayon patuloy pa rin. Anong putangin na, anong klaseng
Ang inang yan. Tuloy. Ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Sa panayam ng Bilyonaryo News Channel kina Sara at Curly Diskaya noong 2024, ipinagmalaki nila ang nasa 40 sa higit 100 luxury cars nila sa garahe. Kabilang ang mga brand na sila lang daw ang meron sa Pilipinas. Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na corner ng pamilya. Grabe na mga boss. Mga walang konsensya itong mga putanganan to. Ito ngayon ang atin, ha, mga bro. Kung itong kontratista lang na ito, naglalaway na tayo sa nanakaw nito, sa kinita nito, sa gobyerno, ha? Kung atuto ito, barya lang ito sa kayamanan ni Digong. Ha? Barya lang yan. Nakakita nyo naman kung gaano kalaki yung kingdom, no? Na pag-aari niya ngayon. Dahil nga si Kibulog na kanyang front, nakalaboso na. Pero anyway, kalaboso rin siya. Ang laki, ilang hektarya yung sa Davao. Na pinagtayuan na kung ano-ano, mga building, mga kung ano, may Jollibee pa sa loob yun. Ang ganda ho daw no, sabi talaga, yun yung kapitbahay namin, nakapasyal doon talaga. Paraiso, yung kingdom na yun, no? Mga friend. Yun ang sinasabi ko. Isa lang yan, kontratista lang yan, kontratista lang. Sino yung mga nagbibigay ng kontrata sa mga hayop na yan? Pagdating sa bidding, pagdating sa bidding yan, parating sila panalo eh. Di ba? Di ba? Siyempre, yung mga kumukuha sa kanila, kailangan naman kunin kita, Diskaya, ng ganun-ganun lang. Diba? Kaya mga ini-expose nito si Lacson na talagang grabe, no? Kung paano ninanakaw ang putang ng pera itong mga hayop na politiko na to. Nakasabwat itong mga kontratista na grabe na mga boss. Mga walang konsensya, mga putang ina. Paulit-ulit ito ang impyerno. Yan ho, mga demonyo, mga putang ina yan. Walang sawa sa pera. Ipinagmalaki pa kung gaano siya kagaling magnakaw. Alam nga namang kinita mo ng legal yan. Yung mga sinasabi mo, ay, bumili ako nito kasi gusto kong kulay pula. Wala pa dito. Meron pa nga siya yung artista van, puta talagang ang ganda. Tapos yung isang sasakyan, binili daw niya kasi may lalagyan daw ng wine. Putang ina. Kontratista lang ho yan, Hindi naman ho yayaman ng ganyan yan, ng ganun-ganun lang na kung anong mayaman yung kontratista na yan, mas mayaman siguro yung nagbibigay ng kontrata dyan. Di ba? Bukod sa politiko na sila, sila pa ang nagpapasya kung sino kukunin nilang kontratista. Ganon yan, mga friend. Ang hinang yan. Eto, nasa Pangulo ang desisyon. Kibuloy's extradition to US up to Marcos de Lima, sabi ni De Lima. Paano nyo ba to? Oo. Sa DCMM. Na kay Marcos daw desisyon kung ano to, ipadadal. Alam nyo mga friend, no? Dito, no? Yan ang vlog ko kahapon. PBBM, sabi nila gusto nila batas. Kaya sinusunod nila yung naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional yung ano. Siguro naman ito, hindi naman tanga itong Amerika para hilingin ng extradition nitong si Kibuloy sa kanila. Di ba? Hindi naman siguro tanga yan. Alam nila ang batas. Oo. Tsaka yan nga, kung susunod ka sa batas, may batas nga Sabi nga ni Laila de Lima Tsaka nitong si Rico Domingo ba? Oo, yung pinag-usapan natin. Na pwede, sigun sa batas, wala kang lalabaging batas. His Excellency. Wala kang nilalabag na batas.
Dahil yung extradition na yan, matagal na. Oo. Kaya, tsaka yun nga, lahat na ng pambababoy, inaabot mo dito sa mga hayop na to eh. Alam nga namang, kasi pag hindi ito pinadala doon, forthwith, kasi matagal na extradition na iniintay na yan eh. Yun nga kinatatakutan ito si Kimulog eh, di ba? O ngayon dumating na. O. Tama na yung His Excellency, no? Yung pagkakaano mo na parang ayaw mo silang saktan. Sinasaktan ka eh. O, tingnan mo nangyari. Yung mga senador na akala dinala mo pa nung nakaraang eleksyon. Ngayon, nakita mo na kung sino. O, lahat sila bumoboto. Nasusunod sila sa order nung Supreme Court. O, di ba? 19 senator. Karamihan, yun yung mga tinaas mo doon sa nung eleksyon. O. Tsaka yun nga pa ulit-ulit. Sino ba yan? Para saluhin mo pa yan. Isang ang baliw yan. O. Yan si Baliw na yan. Buwang yan eh. O. Tsaka yun nakakahiya. O. Amerika ang nanghihingi ng i-extradite na yun doon dahil gumawa ng kawalang andun yan sa kanila. Naging FBI most wanted pa. Hindi pa nga nahuhuli ang gago na yan. Wanted na sa Amerika yan eh. O, ngayon, pahihiyain mo ang Amerika. O, mali naman. Hindi na tama yun. Yun ang unconstitutional ba yun? Excellency. Mali talaga. O. Tsaka yun nga, paulit-ulit. Ano ba silbi niyang para ipitin nyo pa rito yan sa Pilipinas? Oh, di ba? Magandang umaga, Robert. Opo. Mga nakikinig nanonood sa programa mong Mano-Mano. Ayan. Good morning. Yan, dito po tayo sa Balita Antemano at mano-mano na Meron daw itong as of now, 19,354, 7 hours ago. O ito nga ho yung Kibuloy's extradition to US up to Marcos de Lima, sabi niya. O, babasahin lang natin yung konting comments dito mga friend. Hindi naman tatapusin, yun lang ho yan eh. Sinasabi lang ni Laila de Lima kung ano mga proseso na si Marcos ang ba? Eto, sabi nitong isa. Dapat lang madala na kasi pag dito lang yan sa Pilipinas, makakalabas lang yan, di ba? Ipadala na forthwith si Kibuloy sa Amerika para litisin ang kaso sa FBI. America now, the answer is extradite. Oh, diba? Extradite Kibuloy to the US for sex trafficking and fraud crimes. No more delaying tactics in serving justice. O, tsaka doon, madali ang paglilitis. Ito po mga comments. Puro ganito ito. Wala akong nagsasabi kay His Excellency sa comments nito. Ang dami. 400 plus to. Na wag ibigay si Kibulog. O, wala. Pura. Fuck you. Extradition approved. Ha ha ha. Naman sa, he Kibuloy is irrelevant man for this country. Oh, yun yung sabi ko, di ba? Anong silbi niyang gago na yan dito? Baliw yan, may tililing yan nung pa, ha? Oh, yung mga agrumento ni Topacio at Turon ay walang kwenta. Ang may kwenta, ang mga biktima at hustisya sa mga nagtapo ng ihi at tae sa arresting police sa Davao, di ba? Oh, ito. Pag naging presidente si Sara, maabsueto yan, kaya dalhin na yan sa US. Oh, di ba? Huwag naman sana maging presidente yan, isa rin baliw yan eh. Puro nga sila baliw eh, oo. Mantakin mo, kung sakasakaling huwag naman ipaintulot ng swertein yung mga hayop na to, magiging itsura ko nandun si Harry Roque, si Marlica, sa Malacanang, sino pa? Yan si Kibulog, lalabas na yan. Oh. Puno na naman ng halimaw yung Malacanang. Oh, di ba? Ito pa isa. Pag di ginawa ni BBM ang pa-extradite, ibig sabihin, weak leader siya. Challenge yan ng maraming Pilipino na nagdepensa sa panglalait ng Duterte, Kibuloy.
killer in tandem. Duterte, Kibuloy killer in tandem, ha. To. Swerte pa rin para si Kibs dahil kinasuhan siya sa Pilipinas, pero sana ma-extradite yan para doon siya magdusa sa mga naging kasalanan niya. Takot yan, 100 years ang hatol or either death penalty. Meron ba death penalty sa Amerika? Ito, ipapadala din yan si Kibuloy, ibabalik din pala, pero mararanasan muna ni Kibuloy ang naglalakihan, mga batuta ng mga igoy. Di naman siguro papatulan yung hype na yan. Ito pa isa, bigay na sa US yang habang maaga dun sa US, walang influence, pantay-pantay ang trato, doon mas mag-suffer siya kapag doon siya nilagay. Tumatawa pa. Ano kaya ang willing gawin nitong si Tito Kibs kay BBM? Ano kaya ang willing gawin ni Tito Kibs kay BBM? Yan ang mga comments yan, mga pre, di ba? Ayan, si Sarang Sayad, tumitsura ng mukha yan. Yan ang gagawin yung presidente. Mga senador. Yan mga tangay. Yan, yung tsura, Breaking news, 78% of Filipinos backs impeachment trial for VP Sara Duterte. Pakinggan natin to. 78% of Filipinos back impeachment trial for Vice President Sara Duterte. A new OCTA research survey shows 78% of Filipinos want Vice President Sara Duterte to face an impeachment trial, highlighting strong public demand for accountability. Only 13% opposed, while 9% remained undecided. The House earlier transmitted impeachment charges accusing Duterte of corruption and betrayal of public trust, allegations she denies. With Senate action delayed, the nation watches closely. Will accountability prevail? Subscribe now for more updates on Philippine politics. Yan, mga friend. Pero makapal ang mukha niyan eh. Talagang inilalaban niya ang naging pasya ng kanyang korte. Unconstitutional kayo, mga kongreso kayo, mga bobo kayo. Sabi ng Korte Suprema. Di ba? Kaya, tapos eto na naman tayo, PBBM. Nasa kamay mo na nga yan. Ang layo no? Si Duterte, anong panahon ni Duterte? Yung Blue Ribbon Committee ni Gordon, binalahura ni Duterte. Nag-iimbestiga ng korupsyon sa Parmali. Anong ginawa ni Duterte? Nang himasok siya. Di ba? Ikaw naman, wala ka namang kasalanan dito, PBBM, sa mga nangyari nito. Ba't pinag-iisipan pa ba yan? Bigay mo na. Yang si Kibulog, wala naman silbi sa'yo. May silbi ba sa'yo yan? May silbi ba sa Pilipinas yan? Rapist nga eh. Di ba? Ay, naku, mag-collab na tayo mga boss. Kakain tulo. PBBM. Nakataya na naman ang pangalan mo rito. Huwag mo na naman sabing pakikilala mo na naman na mabait ka na naman. Huwag naman. Wala ka kasalanan dyan sa kasalanan ni Kibulog na yan. Wala talaga. Di ba? Para sanggahin mo pa yan. Sabi nga ni Laila de Lima, nasa sa iyo ang pasya. Mag-collab na tayo. Danilo Proilan, shout out. Palibhasa yung maraming pera. Ganito naman sa atin, pera-pera. Diba? Si Brother Tubigo, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Ay, nako, Karox. Talagang all in the Philippines. Baka naman may hinihintay si Justice Remulla. Ewan ko, Porping Peña, shout out. Shout out, idol. Puro kabaliktaran sinasabi. Di pwedeng maging president. Lumalabas sa bungangat. Salitang kalye. Totoo. Ede Luna, shout out. Magandang gabi sa iyo, Karox, at mga taga-subaybay mo. Itong si Kibuloy, na peste, hindi pa nagtatanda.
Marami na silang niloko. Ngayon, sila pa ang magiging magaling mga tuwiran. Bugbugin mo, Karox. Baka ikaw lang ang katapat ng mga sinungaling na mga demonyo ito. Eddie Luna, Brisbane, Australia, Queensland. Oh. Eddie Luna ulit. Alam mo, Karox, dapat padala na yan sa Amerika para dito litisin yan. Baka andyan pa ang rabies ng mga Duterte. Makawala pa yan. At makapangagat na naman ng mga inosente. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, sa inyo may bahay. God bless sa inyo. God bless, Raul. Eddie Luna ulit, Karox. Sana pag nagbakasyon ako sa Pinas, magkita tayo. Medyo matagal mo na din akong taga-subaybay sa vlog mo. Hindi lang ako nagko-comment. Yung issue sa hipag mo, maririnig ko din sa'yo. Sana okay na. Solve na ang problem. Wala pa nga eh. Tagal nga eh. Oo, sa totoo, tagal na tagal Halos kulang-kulang 5 taon. Ay, nako, bukas baka sakaling mag-isipan kong ikwento ko na naman yung Raul Villanada, shout out. Nabungaran ko sa programa mo na may mga lumilipad na mga subscriber. Konti lang yan. Marami pa rin tayo, mga DDS na nakikinig dito. Mga DDS na nakikinig dito at sana tumanim sa kanila ang tama at mabuksan ang isip nila. Kaya minsan sabi mo nga, may naligaw na tanga. Hindi ako talaga, hindi ako mapatol eh. Kaya siguro, hindi ako mapatol eh. May mga nagko-comment na tanga rito pa isa-isa. Hindi ko na nire-remove ko agad. Paano mo, sige nga, friend Raul, paano mo paliliwanagan ang isang tanga? Sige nga, mabuti pa yung baliw. May pagamutan yung baliw. Pero yung tanga wala eh. Walang doktor, walang gamot sa tanga. Oh, maski anong ipaliwanag mo dyan, tanga na yan. Oh. Joke Si Sara Ulo is that you? Nightmare mo lang yan. Sinasabi mo, baliw. Talaga, parehong na naginip eh. Eddie Luna ulit, palagi ko, Karox, happy uli si Arlene Stone. Tagal na nawawala si Arlene Stone Kung mapadala si Kibulog sa Amerika. Hindi kaya kinikilabutan si Pacquiao sa mga pinaggagawa niya nung nasa laya pa siya. Wala nang demonyo nga yan basta mga kampo ng demonyo, hindi kinikilabutan yan. Sabihin mo siya appointed son daw, ang gago. Ibuli ka. Dapat yan, puta yan, pinapako sa krus yung hayop niya, pabaligtad eh. Oo. Eddie Luna ulit Itong PI na Vice President na to, lalaki ka ba, Eddie Luna? Lalaki siguro to. Sobrang kapal ng pagmumuka. Magnanakaw na, madumi pa ang bunganga ng hayop na babaeng ito. Raul Villanada ulit Ibigay na si Kibulok sa US. Makabubuti para sa bansa yan. At doon na sila ngangawa. Dahil sa Pilipinas, ultimo Supreme Court, urong ang betlog sa mga Duterte at kayang impluensyahan ang mga West. Totoo yan. Raul Villanada. Nakakauya pakinggan ng BP nila. Topak talaga. Totoo. Raul ulit BP, impormahan ka lang namin. May mga tao na hindi ka ipinapahiya at maliit na pagpigil pero narating mo na ang hangganan at pasensya ng pasensya ng presidente. Di ba? Kailangan pakita ngayon ni Marcos yan. Padala niya si Kibuloy doon. Portrait. Eddie Luna ulit Dapat, Karox, ang babaeng yan maging presidente ng impyerno. Yun naman ang sabi niya, di ba? Hindi sa bansa. Wala nang silbi ang mga hayop na yan. Wala na sa tama ang ginagawa ng peste na yan. Naawa din ako sa mga kapwa ko Pilipino. Nagbabayad ng tamang buwis pero ganyan lang ang klase ng tao ang pinasusweldo. Magnanakaw na, naninira pa sa gobyerno. BBM, tapangan mo. BBM, tapangan mo naman po.
Namimihasa na ang mga ulupong. Libra Girl, shout out. Drama, inventong kwento ng isang bobong sigurado maniniwala naman ang mga tanga na DDS. Hinabi mo pa, Libra Girl. Siguro ito mga ang inang DDS to. Mga demonyo kayo. Kayo ba may Katoliko ba kayo, ha? Mga hype yung mag-DDS kayo. Walang iya kayo, eh. Libra Girl, tanga. Inosente ang mga tanga, inosente sa mga sense. Siguro mautuwas ang naamoy mo, tanga. Totoo nga. Gago talaga si baliw, no? Jokeano. Karox, kung tatalupan si Kibuloy, kung tatalupan si Kibaliw, request lang, isama na din mga Duterte Butanding, go, bato, babalina para naman makausad na ang bansa. Alam mo, Jokeano, nakay Marcos yan, nakay PBBM talaga yan, eh. Hawak mo NBI, hawak mo DOJ, ikaw ang pinakamataas, eh. Ba't di mo pwedeng diktahan? Hanggang ngayon, si Duterte pa nagdidikta sa Supreme Court, klase yun. Dilo na ulit, oh. PI na babae na yan. Kung ano-ano na lang paninira sa iba, yun nga. Libra Girl ulit, oh. Belated happy birthday po, Karox. Wishing more candles to blow po. Salamat, Libra Girl, ha. Teresa Marie, shout out. Sara Duterte is not even good in acting. She's so corrupt and a huge liar. You're a useless BP. What a waste of people's money. So irritating. Just resign. Nga dapat nag-resign ka na. Lintik ka, eh. Dakdak ka ng dakdak. Kahit pa may ikot pa yung matang putang ina nito. Inoy Lucita, welcome to the club. Narinig ko yung explanation sa use ng DOJ na kung may kaso na dito sa Pilipinas, di ma-extradite, kailangan susunod sa batas. Baka ang mga walang utak na katulad ni Nabato, Bongo Robin at Amy Topak gagawan ng batas katulad ni PRD. Bill ngayon, Kibaliw Bill. Mabaliw na yan si Sara. Totoo yan. Inoy. Rodelia Alpilor, shout out, ha? Hello po, Xerox. At mga kabosing, tama ka po, Xerox. Sana paubaya na ni BBM yan si Kibaliw na yan. Magsama-sama na mga salot ng gobyerno natin. Matagal nang may saltik ang butangerang lustay na yan. Ginawang palabigasan ang pera ng taong bayan. Napakakapal ng muka talaga ng babaeng na yan. Sir, yan lang po ang nakakagigil na talaga siya. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Joselito mabait, shout out, ha. Supista Bunaaw. Ha? Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Aba, DOJ, ano ba? Bakit ayaw niyo pang ibigay yung baliw na yan? Ibigay niyo na yan para mabawasan na mga baliw sa Pilipinas. Totoo. Dito kayo, kababayan ni Tia Deli yan, eh. Shiri Mulya. David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Baka kailangan ng lagay is my guy, kaya di mo na maibigay si Kibaliw sa US. Mamerto Jr. Salonga, shout out, ha. Karox, good evening po. Sa totoo lang po, lahat ng bansa na may idolatry, mahirap ang mga namumuno, puro magnanakaw. Elementary pa lang, itinuturo na yan, pang 7 utos, huwag kang magnanakaw. Pero anong ginagawa? Nakawin ng pondo ng bayan, mga walang kabusugan, walang awa sa kapwa Pilipino natin. Nakakalungkot, bakit ayaw kastiguhin ng leader ng reliyon nila? Kasi yung kinagisna natin, corrupt din, kaya wala tayong pag-unlad. Sumpa ang nangyari, pati justice system natin, wala tayong pag-asa. Talagang kawawa ang mahirap. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay, Mamerto Junior Salonga. Erlinda Aquino,
Kuya, ilang taong ka na po ba? 69. Oo. Ikaw ba, Erlinda? David Ali Mendoza ulit. Karox, naniniwala po ba kayo sa mga sinasabi ni Inday Sayad? Wala akong pinatiwala sa isa. Yun ang pangalan niya eh. No, ayaw niya isama yung apelyido ng asawa niya. Di, gusto niya Duterte, ayaw niya gamitin yung Carpio, di ba? Oh, ano ba yung wala niya sila ulo? Oh. Eh, may Sayad nga po kaya yung pinagsasabi niyan, ay puro pantasya lang. Tama ka dyan, David. Yes, Forte, shout out. Baliw talaga yan, walang kwenta. At problema ng bayan, walang alam sagutin ng issue. Iniiba ang sagot, Sara Buraot. David ulit, no? Karox, diyan naman ako naniniwala na inoperan pa siya. Ha? Karox, di naman ako naniniwala, inoperan pa siya, ni BBM ng posisyon. Eh, di ba gusto nga ni Sayad na mag-head ng DND? Ang galing naman gumawa ng kwento nito si Inday Baliw Sayad. May rekomendasyon ako, Karox, kung saan pwede si Sayad. Dapat magkasama sila ni Larry Gadon sa departamento niya sa Poverty Alleviation para doon kayo pareho magmurahan ng isa't isa. Si Gadon, sisigaw ng ob-ob, tapos si Inday Sayad naman, ang isisigaw, eh, PI mo, Gadon. To, pwede, ha, di ba? David Karox, inayan ni Sara Jean Potpot, nagsalita lang na pinipigilan pa siya ni BBM sa pag-resign niya para sirain ng bandang huli na amoy alak daw. Yun nga eh. Alam mo, kinabahan ako dun eh, kahapon, sa vlog ko. Saka napanood yun. Kasi sabi ni Inday Sayad eh, niyaya raw siya ni Bongbong sa kwarto na hindi pa niya napupuntahan. Tinanong daw siya, nakapasok ka na ba dito? Hindi pa, sabi niya, di ba? Putang, akala ko sasabihin, niyaya pa siya ni Bongbong mag-6 eh. Buti, siguro, wala, di ba? Kasi niyaya daw siya ni Bongbong doon sa kwarto na hindi pa niya napapasok. Sinama ako ni... Sabi niya, di ba? O, mo, review niyo yung bag. Kala ko, yun ang sasabihin ni Inday Sayad na niyaya siyang mag-sex. Dahil bineso-beso daw siya, di ba? At nung bineso-beso siya, inaamoy niya na amoy alak ang kanyang dating love na presidente. Sinabi ni Inday Sayad yan, Apo, alam mo, mahal kita. Oh, sinabi niya yan. Alam mo, mahal kita. Ina. Ay! Mamerto ulit. Karox, tignan mo yung mangga bansang Karox, tignan mo yung mga bansang Latino. Puro mahihirap din basta. Lahat ng bansa na sinakop ng Kastila, mahirap. Gawa ng idolatry. Sa halip na pagpapala, sumpa ang nangyari. Kagagawa ng mga leader kuno. Yan ang mga politiko na yan. Ang nagpahirap sa ating na bansa. Nating nakakalungkot. Mangungutang sa World Bank, IMF. Laging sangkalan ang magsasaka, mangisda. Tapos tayo pagbabayarin ng inutang nila. Talagang aatakihin ka sa galit sa mga walang yan. Puro dorobo. Sana kanina na lang lahat. Sana kanila na lang lahat talagang walang kabusugan. Literal na buhaya. Pagbusog, namamahinga. Itong mga ito, walang kabusugan. Sa bagay, may paghukom naman. Bahala ng Panginoon sa atin. Salamat, Karox. Mabuhay ka. Mabuhay, Mamerto, ha? Totoo yan. Chupista Bunao. Hala, grabe kang nagbaligtad ng pangyayari. Grabe. Kung si Enrile ang sumusweldo pa ng malaki sa dami pala ng pera ng Pilipinas. Kaya saan napupunta lang sa bulsa ng ibang politikong tiwali. Totoo. Glenn Dadeo, shout out. Baka may advance na yan, ha? Alberto Olaero. Karox, kaya siguro nung DepEd Secretary pa, si Sara Duterte, ayaw ni BBM, baka malalim ang iniisip. Karox, ha? Di ba? Friend Shelby Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing, ha? Annalisa Apolinar, shout out. Oo.
Sabi ni Tia Delio. Naku po, Loleng. Bakit ba naman tong aming si Blackjack Xerox papatay-patay na naman? Ewan ko dyan sa... Paano ba naman di kami palaging inuulan ng batikos niyan, Xerox? Sinasabi ko na nga ba? Yan na naman tayo. Mukhang nangangamoy patis na naman po kami, Xerox. Mantakin mo po, Xerox. Ano ang meron at tinutubuan na po ng kulubot na ugat tong si Mr. Manyakol, ayaw pang ipadampot ng aming si Blackjack. Mr. Blackjack, ano na po ba? Kung kasama kami sa partihan, okay lang. I-delay mo ang pagposas kay Mr. Manyakol. Dahil di naman kami kasama, Sir Bonjing, sa partihan, ano pa po ang inaantay natin? Ano po? Kaya tuloy tayo na nabubutasan niyan eh. Yung anak mong pogi, simbilis ng kidlat, absuelto. Walang papetek-petek, di umubra sa malupit na ahas na anaconda, sa lupit ng paggapang. Itong si Manyakol na dapat matagal nang basibas dito sa Amerika at nang masintensya na nambita yung pinutukan ng lintik, ano ang meron at dinidelay mo Mr. Blackjack Aber? Nako manuang kung urong din po ang betlog mo dahil sa lagay, ipaubaya mo na sa katipunera at ako na mismo ang hahambalos at kakaladkad dyan para nang yan magkasubukan kung siya nga taga si Lord at hari daw ng langit. Hari ng langit, ang hayop na to. Hari ng singit ng mga minor de edad ang putang ito eh. Sa totoo lang itong hayop na manyak ang putang. At para mo na rin awa, Sir Blackjack, isama mo na rin ipadampot si Topak Sayad. At nang ang Pilipinas po magkaroon naman ng kahit konting katahimikan. Araw-araw na lang po, Xerox. Sila na lang po palagi laman ng balita na wala naman pong ginagawa kundi ibandera ang pagiging lukaret. Totoo. At kakapalan po ng pagmumuka. Oy, pusit. Manong ikaw magpakulong na sa mental na buwisit ka ha. Isama mo na si Maharloka, pati si Babalina, doon kayo sa gubat ni Gundina at Barok. Maglambitin kayo doon kasama si Tarzan. At nang di na kayo nakakapurwisyo pa ng malupit na bansa natin, mga pinutukan kayo na lintik, mga buwisit, leche, kinam. Ngayon ulo Tia Deli, kinawa Japan, no. Shout out, Michael Edwin Mike, my friend. Jun Lagon, shout out ha. Pastor, kailan kaya ulit tayo magkakabanatan ng umaatikabong umuusok na talagang ganda ng kwento natin talaga, Pastor ha. Pag naiisip ko si Junicia, Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Xerox. Alam naman natin lahat kung bakit ayaw pa ding ma-extradite niya si Kibaliw sa Amerika. Ako po, siyempre baka may lagayan diyang nangyayari. Pero dapat lang talaga, doon na muna siya mahatulan kasi nga, mas mabilis ang hustisya doon at walang lagayang magaganap. Yun nga. At sa klase nitong si Kibaliw, dapat lang doon siya ipakita ang kanyang power kuno at ipagsigawan niya doon na son of God siya. Gumagawa siya doon ng himala kung kakayanin niya. O di ba? Para mabuking ang lahat ng pagkasira ng kanyang utak na akala niya may power daw. Kill power meron. Kilikili power tira uli, putang. Baliw talaga yan. Lisa Cruz, shout out. Malala na talaga, sabi niya. Elizabeth Iscare ulit ito. Naku, ito naman si Sarah. Akala din niya, sarili niya, matalino siya. At kaya siya inilagay dyan ni BBM bilang DepEd Secretary kasi akala din ni BBM matalino siya. At isa pa, siguro pambayad utang na loob. Kaya nanalo siya bilang tandem.
Lumabas nga totoong motibo ni Sara na ito, na gusto niya sigurong maging presidente ngayon. Ay, Sara, dapat lang talagang makakulong nito at kasuhan sa ombudsman. Kasi nga, yung impeachment, mahirap matuloy yan. At nandyan kasi ang senador ni Duterte at sa Senado. Kaya doon na lang sa ombudsman, kasuhan niya at bilisan ang pag-imbestiga para masipa na yan bilang vice presidente. Yun nga eh. Ay, Excellency. Ramon Valencia, shout out. Bossing, sa 100. Nga sinabi niya, 101 ang hindi ka panipaniwala. Mga engot na lang ang naniniwala dyan. Totoo, dami ang engot, Ramon eh. Ramon ulit, bossing. Baka may hangover nga si PBBM kung alokin man siya ng trabaho at manatili siya sa ibang pwesto. Yun nga eh, pa. Ay, nako. Shelly Jaser, shoutout. Abnoy talaga, Karox. Sila na nga ang nangaatake, binabaligtad ng bruha. Totoo, Shelly. Mabaliw nga eh. Oh. Pamilyang may tililing. Shelly Jaser. Ayaw ko sana pakinggan yung boses ng bruha na yan. Pero vlog mo, Karox. Kaya titiisin ko na lang ang inis ko. Inom din ako ng tubig, Karox. Masakit lang yata ang tiyan ni PBBM. Kaya siguro, uminom ng whiskey. Hindi naman bawal yan. Baliw nga po. Glenn Dadeo, shout out. Wala nang justice sa Pinas. Puro kurap. At kapal mukha na sila. At wala nang hiya. Wala nang ninauso hiya rito. Kalahati Baya, shout out. Chupisa Bunao. Kuya, napanood mo ba yung vlog ni Chris Ulo? Kasi topic niya, si Vico Soto. Tanong ni Chris Ulo, ilan taon na daw ba si Vico Soto sa 2028 kung pasok na siya para sa pagka-presidente? Tumakbo na siya para makatulong siya sa Pilipinas. Pag di siya tumakbo, pag cargo di konsensya niya, yun. Para sa akin, tama po si Chris. Nanawagan po ako kay Mayor Vico Soto na tumakbo sa pagka-presidente sa Pilipinas. Please, sabi pala ni Gardo Versosa na ikaw na daw ang huling barahan ng Pilipinas. Wala pa yata sa edad, mga boss, no? Pero may etong si Diskaya, no? Last time na pala ni Vico Soto sa Pasig, no? Nakita kausap ni Richard Hidarian kanina eh. Ang pinag-usapan nila kung sino ang mamanukin ni Vico Soto sa Pasig. Kasi nga, baka si Dudut Jaworski raw, whatsoever, ganun. Ito sa akin, mga friend, Hindi, 2028 pa yan eh. Matagal pa yan, di ba? Ito, ayon sa akin, Bolang Kristal, Soto pa rin ang magiging mayor ng Pasig. Tandaan yan. Kung sa Davao puro Duterte na mga abnormal pa what more, ba? Baka biglang maisipan na yung tatay ni Vico Soto ang manukin si Vic Soto. Kaya lang naman nanalo si Vico Soto dahil kay Vic Soto doon sa Itbulaga, di ba? Kung mismong si Vic Soto tatakbo. Tapos, sino ibabangga mo? Lupit ng binangga ng Vico Soto. Di ba? Mga dynasty na sa Pasig. Di ba? Nilampaso. May protesta pa, di ba? Tapos yan si Sarang naghihirap sa dami ng kotse, puta sa mga sakyan, putang ina, grabe. Mantakin mo. Gaano kayaman yung mga Duterte? Kontratista lang yan si Diskaya na yan, mutangin na. Samantala sila, sa kanila lahat, Pogo, lahat kanila. Chupista ulit, grabe ang sakit ng dibdib na pinagsasabi ni Sara. Puro kasi nungalingan lang naman, totoo. Chupista ulit, relax lang kuya, gigil na gigil ka na po kay Sara. Romeo Calusa, shoutout. Itong by Sara, sinabotahe niya edukasyon ng mga bata, talagang gusto niya na gawing magulo ang Pilipinas. Tangina umayos ka, Sara, dapat sa'yo ipakumpay sa Biluna Hospital sa Ward 25, punyeta ka. Ganito si Romeo.
Romeo na naman, oh. Minsan, Karox, madaling mabudol ang Pilipino. Look naman, Ruben. Minsan, Karox, madaling mabudol ang Pilipino. Look naman. Ruben, kumanta lang na Wonderful Tonight. Ayun. Ang gago, number 1 pa. Ang animal. Cayetano, si Boy, 10K. Nambudol din. Marcoleta, pre-billing sa Meralco. Bongo, payakap-yakap sa senior citizen at bigay ng sapatos. Mga Pinoy naniniwala naman. Ayun, milyon ang nadugas. Mga tulpo, matatapang. Duwag din pala sa issue ng baha. Umayos kayo mga Pilipino. Totoo. Romeo ulit, oh. Dapat, Karox, dapat ang mga kabataan natin turuan na ang maling gawain ng mga politiko. Yung pangako ng pangako, kaya daming Pinoy na naloloko. Kaya ang nangyari, kasalanan natin mga botante. Kriminal na nga, sige, boto pa rin. Totoo yan, Romeo. Pero, sabi ko nga, diba, kung itong COMELEC na to, hinihigpitan ang kwalifikasyon ng isang kandidato o sinasabing gustong maging public servant, putang na kayo, walang maiboboto yung tanga ng mga kandidatong korap. Wala putang na maski na nakakulong na, maski sira ulo, pinapayagan ninyong tumakbo. Tingnan nyo. Ang katwiran nyo, hindi pa guilty. Paano ko na guilty? Pagaya si Digong, mayor. Sabi, nanalo. Paano ko na guilty? Wala talaga kayo. Romeo ulit, Dito naman, sa justice system natin, ang kakapal ng mga dokumento, halos 2 dangkal. Sino ba ang justice para basahin ang ganyang kakapal na dokumento? Kaya ang nangyayari, century case, o ngayon, nasaan na ang mga Pinali Trillanes? Limot-limot na yan. Mary Lebron, shout out, Romeo ulit, Karox. Nabalitaan ba yung tungkol sa COMELEC? Yung kaso ni Quezon, Manny is Lord at Bongo tungkol sa pagtanggap ng election campaign nila, 30 billion, 20 million at iba pa. Mukhang na-divert sa mga kontraktor. Sila ngayon ang naimbestigahan. Mr. Garcia, niloloko mo ang taong bayan. Ano yan? Absuelto itong mga senador. Abay, umayos ka. Tusukin ko yung naringgili ang ulo mo. O di kaya paluin kita na ulo. Punyeta ka. Ayan si Garcia, putang ina, pag nagsasalita to, parang si si Joel is Lord, parang si Kawatano rin, ganun din mga itsura, putang ina, gaganda magdadaldal. Ted, shout out. Ang katotohanan kay Sara ay kanyang kasinungalingan. Naniwala ako dyan, Ted. Ali Morales, shout out. Tatay Rox, dapat kikibulok, putulin ang putotoy niya. Pati dila, dapat putulin niya sa hype na yan. Roger, shout out. Ibigay na yan si Kibulok. Marilo Pabianak, shout out ha. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. At mas practical na sa US na lang siya litisin, forthwith. At nang wala influence mga kaalyado dito. Masakit naman po tanggapin na sadyang mahirap makamit ang hustisya sa ating sistema. Namamayani ang mga makapangyarihan. Totoo yan, Malu. Jane Labayna, shout out. Miss Aruba, ha? At sa pamilya mo, no? Friend Ami Bingson, Dolor Garcia, shout out, ha? Emma Escalona, nak, shout out. Jan Dimango, shout out, my friend. Sabi ni Eddie Luna. Magandang gabi, Karox. Sa family mo niyan. Siya nga pala, Karox. Belated happy birthday. Sana lagi kang malakas at walang karamdaman na mabigat. Yung pwede ka pang mag-alaga ng 18 years old. Lalaki to, si Eddie Luna, oo. Jolly ka rin, ha? Sana magkita tayo. Eddie Luna. Ewan ko ba, Karox, bakit may mga tao pa din na nagpapakatanga kay Pacquiao, saka sa modo tae. Yan ang tanga na
yung mga tanga na Pilipino na yan, nadadamay ang matitino. Totoo. Sana mag-isip-isip naman kayo, Karoks. Mag-isip-isip naman kayo, Karoks. Maraming salamat sa iyo sa pagbasa ng comment ko. Nakapagmumura na din ako, pasensya. Pasensya na. Kasi masyadong argabyado na ang ibang matino na Pilipino. Diba? Kaya nga eh. Eddie Luna ulit. Karoks, sa palagay ko, Karoks, sa palagay mo, kung bawat pamilya na Pilipino bibigyan ng gobyerno ng 1 milyon kada pamilya, palagay mo, magkano ang aabuting halaga? Mas malaki ba? Mas malaki ba kaysa sa sinanakaw ng mga politiko? Yun doon lang sa flood control budget, palagay mo, mas malaki? Kayang-kaya, kung alam mo, sa totoo lang, Eddie Luna, kung itong mga demonyo na magnanakaw na to, mga may sawa sa pera, walang ano eh, maganda ang Pilipinas eh, totoo. Kaso walang sawa sa kwarta, mga putang nito. Sa kapangyarihan, oo. Grabe. Sa bagay, mga friend, bahala ng Panginoon sa kanila. Yun lang yun. Oo. Pero nga masakit, pinag-aharian ng demonyo ang Pilipinas hanggang sa mga oras na to. Diba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night. Dasal. Adorasyon din Maranan, shout out.